Dahil pinalalakas ng bagyong Emong ang habagat, ramdamang masungit na panahon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Iba yung paghahanda naman daw ang pantapat dyan ng Project NOAA para maiwasan ang sakuna. May report si Marisol Abduraman. Tila naging catch basin na ng ulan ang bahaging ito ng Cavite City. Abot hanggang tuhod na naman ang baha rito matapos ang halos 4 na oras na pag-ulan kanina. Ayon sa ilang residente, kadalasan tumatagal daw na hanggang 3 linggo ang baha sa lugar. Sanay na din. Ever since kasi ganito na talaga kami dito. Doon sa loob ng bahay nga namin po, pasok mo eh. Mahigpit namang binabantayan ng mga otoridad ang mga coastal town sa Pangasinan, lalo't halos araw-araw nang umuulan. Ilang beses na kasi may nawalang mangingisda sa Bulinaw. Siyempre, mahirap din ha. Nagmerdos rin konti. Makinig po tayo sa warning ng Pag-asa or sa weather bulletin. Sa San Narciso sa Zambales, nagngangalit ang mga alon. Halos 2 linggo na raw na ganito ang sitwasyon. Apektado tuloy ang hanap buhay ng mga mangingisda. Minsan po sumasideline yan dyan sa tita ko, Bikiri. Pag wala talaga, pero kabuhayan talaga namin, lalaot po. Binabantayan din ng mga otoridad ang dike. Maraming residente kasi ang maapektuhan kapag umapaw ang tubig. Bilang paghahanda sa matinding ulan at baha, inatasan ni Pangulong Ninoy Aquino ang grupong Project NOAA para pangunahan ang disaster prevention program sa buong Pilipinas. Ayon sa pag-aaral ng grupo, nag-uumpisang problema sa di sapat na infiltration capacity ng lupa o kaya naman sa mga drainage system na hindi gumagana. Inaayos na rin ng Project NOAA ang kanilang website kung saan maaaring matukoy ang mga lugar na madalas bahain. Makikita rin doon ang tinatawag nilang nowcasting kung saan pwedeng malaman ang actual rainfall sa kasalukuyang oras. Kasama na rin dyan ang expected rainfall o ang inaasahang buhos ng ulan sa mga susunod na oras. Marisol Abduraman, GMA News.